Ano ang dapat na isa pang ordinaryong araw ay naging isang bangungot kung kailan, sa pagbalik mula sa bahay ng kanyang mga magulang, isang batang babae ang nakarating sa isang eksena na hindi niya naisip. Ang susi ay hindi lumiko sa kandado, at mula sa kabilang panig ng pintuan, isang pamilyar na tinig ang sumigaw ng isang tono na pinalamig ang kanyang dugo. Okay, Sinta, maaari kang magsaya doon. Sinabi ng iyong asawa na sabihin sa iyo na hindi ka napapasok dito. Ang paunang pagkabigla ay nagbigay daan sa malamig, kinakalkula na pagpapasiya. Sa loob ng ilang minuto, nagbago ang lahat magpakailanman. Maaga pa rin nang magsimulang pack ni Alena ang kanyang mga bagay sa isang maliit na maleta. 3 araw ang layo sa bahay upang alagaan ang kanyang ina, na sumailalim sa operasyon sa tuhod at nangangailangan ng tulong ng higit pa kaysa dati. Ang 2 silid-tulugan na apartment, sa ika-4 na palapag ng isang mapurol na gusali, ay napuno ng pagmamadali sa umaga. Dadaan siya sa kanyang bag sa banyo sa pangatlong beses, hanapin ang kanyang cellphone charger, at ilista ang mental sa mga groceries na kakailanganin niyang bilhin. Samantala, si Vasily, ang kanyang asawa, ay nanatiling nakaunat sa sopa ng sala, na walang pag-scroll sa balita sa kanyang cellphone. 5 taon ng pag-aasawa ang naging nagniningas na pag-ibig sa simula sa isang hindi komportable na katahimikan, na parang isang hindi nakikita na pader ay lumalaki sa pagitan nila araw-araw. Hindi mo ba nakalimutan na pupunta ako sa bahay ni nanay ngayon? Tumayo si Alena sa pintuan, pinapanood ang asawa. Tumingin si Vasily mula sa kanyang cellphone, na may isang ekspresyon ng isang tao na nagambala sa gitna ng isang bagay na napakahalaga. 3 araw, di ba? Sinabi mo. Mahina siya pagkatapos ng operasyon. Nakaramdam si Alena ng kakaibang salpok upang bigyang katwiran ang kanyang sarili, kahit na hindi niya talaga alam kung bakit o kanino. Ang kanyang ama ay gumugol sa buong araw sa trabaho, at ang kanyang ina ay halos hindi makarating sa banyo. Tumango si Vasily na may isang hangin ang sapilitang pag-unawa, ngunit ang kanyang mga mata ay bumalik na sa screen. Siyempre, tulungan mo siya. Bigyan si Tatiana Nikolaevna ng isang yakap para sa akin, ha? Naway gumaling siya sa lalong madaling panahon. Ang ingay ng mga pinggan na nagmula sa kusina ay hindi masasabi. Si Klavdia Egorovna, ang kanyang biyenan, ay nagkunwari na hugasan ang pinggan, ngunit sa katunayan narinig niya ang bawat salita. Alam ni Alena na maayos ang tunog, ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng presensya, nang hindi inamin na siya ay nag-aalsa. Mula pa nang dalhin siya ni Vasily sa apartment na iyon 6 na taon na ang nakalilipas, ipinataw ng kanyang ina ang kanyang sariling mga patakaran. Una, may mga pagbisita sa katapusan ng linggo para lamang sa tsaa. Pagkatapos, ang mga tanghalian ay naihatid sa Martes at Huwebes. Pagkatapos ay tulungan sa paglilinis 1 beses sa 1 linggo. At 2 taon na ang nakalilipas, pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa, pansamantalang siya ay lumipat sa silid ng panauhin, isang pansamantalang paglipat na, tulad ng alam ng lahat, ay hindi magtatapos. Vasya, huwag kalimutang tawagan ako kahit 1 beses sa mga 3 araw na ito, sinubukan ni Alena na mahuli ang kanyang tingin. Siyempre tatawag ako. Araw-araw, sagot niya, nang walang labis na pananalig. Ang tunog ng tubig sa kusina ay tumigil, at ilang segundo mamaya, si Klavdia Egorovna ay lumitaw sa pintuan, maikli, matapang, kasama ang kanyang kayumanggi na buhok na hindi maikakailan na istilong at ang kanyang mga labi ay permanenteng hinabol sa isang hangin ng kawalang kasiyahan. Pupunta muli sa bahay ng iyong mga magulang, ha? Ang kanyang titig ay sumiksik kay Alena pataas at hinuhusgahan. Noong nakaraang buwan hindi ka nagpunta? Noong nakaraang buwan ay kaarawan ni nanay, pinilit ni Alena ang kanyang sarili na manatiling kalmado, kahit na sa loob ng lahat ay nagkontrata. At ngayon kailangan niya ng tulong pagkatapos ng operasyon. Siyempre, hinabol ng biyenan ang kanyang mga labi kahit na mas magaan. At sino ang magluluto para kay Vasenka? Sino ang mag-iimpake ng kanyang mga bagay para sa trabaho? Iniisip mo pa ba ang iyong asawa? Isang alon ng pag-aalsa ang tumaas sa dibdib ni Alena, ngunit kinokontrol niya ang kanyang sarili. Ang sayaw na iyon ay nangyayari sa loob ng maraming taon at hindi kailanman pinangunahan kahit saan. Si Klavdia Egorovna, ang kanyang tinig ay maling matamis, nagpatuloy, sa aking oras, ang isang may respeto sa sarili na asawa ay hindi umalis sa bahay na ganyan.
Nagpakasal siya, nanatili sa bahay, inaalagaan ang kanyang asawa. Ngunit sa kasalukuyan, tila hindi marinig ni Vasily o magpanggap na hindi makarinig. Ito ay mas madali sa ganoong paraan. Naintindihan na ni Alena na sa mga laban sa kanyang biyenan, lagi siyang nag-iisa. Ang kanyang asawa ay hindi kailanman nakipag-ugnay. Nang pumasok siya sa kusina upang makakuha ng isang bote ng tubig, narinig niya si Claudia na bumulong sa kanyang anak, lumabas ulit. Pangatlong beses sa 2 buwan. Sa palagay mo ba ito ay normal? Nanay, ang kanyang tiyahin ay nagkaroon ng operasyon, sagot ni Vasily sa kalahati ng puso. Oh, di ba? Huling oras na ito ay isang kaarawan, bago ito ay kailangan kong tumulong sa pag-aayos. Palagi akong nakakahanap ng isang dahilan upang lumayo sa iyo. Nang alagaan ko ang iyong ama, hindi ko iniwan ang iyong tabi sa isang araw. Huminga ng malalim si Alena at nagpasya na huwag pansinin ito. Sa lalong madaling panahon siya ay nasa bahay ng kanyang mga magulang, kung saan ang hangin ay magaan nang walang patuloy na pag-igting o tinakpan na pintas. Habang nagpaalam siya, sa wakas ay bumangon si Vasily mula sa sofa. Mananatili ka bang mahaba? Tanong niya, na parang hindi niya sinunod ang alinman sa pag-uusap. 3 araw, Vasya. Babalik ako Linggo ng gabi, paulit-ulit niyang paulit-ulit. Ah, okay. Pagkatapos ay yakapin ang lahat para sa akin. At huwag kalimutang tumawag, paalala niya sa kanya. Siyempre, tumango siya sa paraang malinaw na, hindi niya aalagaan. Si Claudia ay hindi man lang nag-abala upang magpakita upang magpaalam. Ipinagpatuloy niya ang mga banging kaldero sa kusina, sapat na malakas para marinig ni Alena. Makikita mo, Vasenka, isang araw ay aalis siya at hindi na babalik. Alam ko ang mga babaeng katulad niya. Umiling-iling lang si Alena at tumungo sa elevator. 3 araw ang layo mula sa lugar na iyon ay parang kaligtasan. Ang paglalakbay sa bahay ng kanyang mga magulang ay tumagal ng halos 1 oras at kalahati, subway, bus at isa pang 10 minuto sa paglalakad. Sa paglalakbay, huminto siya sa supermarket upang bumili ng mga sariwang prutas, gulay, yogurt, lahat ng kailangan ng kanyang ina upang mabawi. Nag-shopping pa ang kanyang ama, ngunit wala talagang alam kung ano ang bibilhin para sa isang taong may sakit. Pagdating niya, binati siya ng nakakaaliw na amoy ng sariwang tsaa, at ang mainit na ngiti ng kanyang ina, na nakaupo sa sofa na ang kanyang paa ay tumaas sa isang unan. Al! Gaano kahusay na makita ka, aking anak na babae. Niyakap siya ni Alena ng maingat, iniiwasan ang pagpindot sa kanyang nakabalot na tuhod, at nadama ang bigat ng mga huling araw na mawala. Doon, anak na lang siya. Doon, ang pag-ibig ay walang kondisyon, nang walang mga hinihingi o reserbasyon. Ano ang pakiramdam mo? Umupo si Alena sa tabi niya, pinapanood ang maputlang mukha ng kanyang ina. Masakit, ngunit mas mabuti na ngayon. Sinubukan ng ina ng umiti, ngunit nakikita pa rin ang sakit. Sinabi ng doktor na ang lahat ay maayos, pagpapagaling ayon sa nararapat. Kailangan lang ito ng pasensya at magpahinga. Tutulungan ko ang mga bendahe, tumayo si Alena. Una kong ilalagay ang mga pagbili na ito at pagkatapos ay magsisimula na ako. At ikaw? Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Vasily, kumusta ka? Claudia Egorovna nag-atubili si Alena. Hindi niya nagustuhan ang pag-aalala sa kanyang mga magulang tungkol sa kanyang mga problema. Lahat ng normal, pinilit niya ang isang ngiti. Tulad ng lagi. Tiningnan ni Tatiana Nikolaevna ang kanyang pagmamahal, ngunit hindi igiit. Alam niya na kapag handa na ang kanyang anak na babae, magsasalita siya. Si Tatiana Nikolaevna ay nagbuntong, hininga ng malalim. Kilala niya ang kanyang anak na babae upang maniwala sa sapilitang normalidad. Alam mo na maaari mong sabihin sa akin ang lahat, di ba? Bulong niya, na may katatagan na ang mga ina lamang ang maaaring makabisado. Kung ano man ang nangyari. Tumango si Alena, ngunit nakatayo na patungo sa kusina, ang kanyang mga mata ay nasusunog ng mga luha na tumanggi na mahulog. 3 araw. 3 araw lamang sa kanlungan na kung saan walang sinukat sa kanya na may hindi pagsang-ayon na hitsura, kung saan walang tinig na asidik na nagkomento sa kanyang mga hakbang, kung saan hindi siya ang walang kakayahan na asawa. Ang clumsy na manugang, ang babaeng hindi kailanman gumawa ng tama. Sa gabi,
Matapos natulungan ang kanyang ina na matulog at muling redo ng mga bendahe ng maingat na mga kamay, sinubukan ni Alena na tawagan si Vasily. Tumunog ang telepono hanggang sa napunta ito sa voicemail. Sinubukan muli kalahating oras mamaya. Wala. Nagpadala siya ng isang mensahe, "Kumusta ka?" Mas mahusay si nanay, nagpapadala sa kanya ng regards. Tumawag kung kailan mo magagawa. Lumitaw ang asul na checkmark, ngunit hindi dumating ang sagot. Ang kalahating bukas na pintuan at ang pinahabang anino ay inihayag ang pagkakaroon ng ama. Si Nikolai Stepanovich, matangkad at may mga balikat na bahagyang yumuko sa bigat ng mga taon, sinilip sa silid na may mabait na mata. Gising pa rin? Umupo siya sa gilid ng armchair, ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng basta sa kahoy na braso. Kumusta ang biyahe? Normal, tatay. Inalis ni Alena ang kanyang cellphone, na para bang maitago niya ang pagkabalisa na naramdaman niya. At lumaki ito sa dibdib. Mas maganda ang hitsura ni Mommy kaysa sa inaasahan ko. Malakas siya, sumang, ayon ang ama, hinaplos ang kanyang noo ng isang pagod na kilos. Salamat sa darating. Ngayon, sa bilis na ito sa trabaho mahirap na mag-alis ng oras. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa isang pasasalamat na hindi nangangailangan ng mga salita. At nag-iisa siya sa buong araw. Siyempre dumating ako, ngumiti si Alena, ngunit ito ay isang ngiti na hindi nakarating sa kanyang mga mata. Paano ako hindi makakarating? Ang katahimikan ay nakaunat sa pagitan nila, makapal tulad ng ambon ng umaga. Si Nikolai Stepanovich ay nag-aral sa kanya ng mahabang sandali bago magtanong, na may isang iingat na ipinagkanulo ang kanyang pag-aalala. Tama ka ba, Al? Ikaw panahunan. Nagkibit, balikat siya, na parang ang tanong ay masyadong magaan ang isang pasanin upang ma-warrant ang pansin. Pagod lang. Trabaho, bahay. Nag-atubili siya. Hindi lahat ay rosy, alam mo. Claudia Egorovna. Ang kanyang ama ay nahulaan ng isang kawastuhan na gumawa ng kanyang pag-iwas. Kaunti, sinubukan ni Alena na tumawa, na pinihit ang isang pagtatapat sa isang biro, ngunit ang tawa ay lumabas na mapait. Ito ay normal, hindi ba? Lahat ng mga manugang na babae ay dumaan dito. Ang normal ay hindi nangangahulugang dapat itong matiis, sagot ng ama, mababa ang kanyang tinig ngunit matatag. Minsan, ang aking anak na babae, ang mga problema ay hindi malulutas ang kanilang sarili. Minsan, kailangan mong gumawa ng isang mahirap na desisyon. Hinalikan niya siya sa noo at umalis, naiwan ang isang simpleng katotohanan, at, sa makatuwid, nakakatakot. Ang susunod na araw ay isang pagmamadali ng mga gawain, dressings, tanghalian, masusing paglilinis ng bawat sulok ng bahay, na parang magagawa ni Alena, sa pamamagitan ng pagkakasunod ng mga bagay, magpapataw ng ilang lohika sa kaguluhan na naramdaman niya sa loob niya. Muli, sinubukan niyang tawagan si Vasily. Muli, katahimikan sa kabilang dulo ng linya. Ang pangangati, na dati nang naging isang banayad na tingling, ngayon ay sinunog tulad ng asid. Napakahirap bang makahanap ng 5 minuto upang dumalo sa iyong sariling asawa? Sa gabi ng ikatlong araw, habang siya ay nag-iimpake ng kanyang maleta upang bumalik, pumasok ang kanyang ina sa silid. Patuloy siyang lumakad, kahit na ang sakit ay nagpakita pa rin sa kanyang maingat na paggalaw. Dito, sabi ni Tasyana Nikolaevna, na maihawak na baso na garapon ng raspberry jam, pula at maliwanag tulad ng mga ruby. Para kay Vasily. Naaalala mo kung paano niya ito gusto. Salamat, nanay. Maingat na ibinalot ni Alena ang palayok, na parang isang bagay na marupok. Gusto niya ito. Bigyan ng aking pagbati sa aking manugang, ngumiti ang ina, ngunit may anino sa kanyang mga mata. At kung hindi tama ang isang bagay, alam mong maaari kang laging umuwi, di ba? Alam ko, nanay. Niyakap niya ito ng mahigpit, ang amoy ng lavender at homemade sabon na nakapaloob sa kanila. Ngunit okay lang, ipinangako ko. Hindi siya sigurado kung susubukan na kumbinsihin ang kanyang ina o ang kanyang sarili. Ang paalam ay mainit, puno ng mga maliliit na kilos na ang mga pamilya lamang na nagmamahal sa bawat isa ang nakakaalam. Dinala siya ng kanyang ama sa subway, at sa paraan na uusapan nila ang mga bagay na walang kabuluhan, ang panahon, trabaho, ang hardin ng gulay na binalak ni Tatyana Nikolaevna na muling tumagal sa tagsibol.
Ngunit nang lumabas si Alena sa kotse at kumaway ng paalam, bumalik ang mabigat na pakiramdam sa kanyang tiyan. Sa subway, sinubukan niyang tawagan si Vasily sa ikalabing-isang oras. Wala. Naisip niya ang eksena na naghihintay sa kanya, ang kanyang biyenan na may mga braso ay tumawid, ang nakamamanghang puna mismo sa pintuan. Sa wakas ay nagpa siya ang prinsesa na bumaliki at napahiya ang katahimikan ni Vasily, palaging abala, palaging napakalayo. Ngunit ang tunay na naghihintay sa kanya ay isang bagay na hindi kahit na ang kanyang pinakamadilim na pagkabalisa ay maaaring mahulaan. Oras sa bahay ng kanyang mga magulang ay dumaloy ng iba. Doon, huminga siya nang hindi naramdaman ang bigat ng mga paghuhusga, nang walang pakiramdam na ang bawat kilusan ay nasuri, sinusukat, itinuturing na hindi sapat. Noong umaga ng ikalawang araw, naghanda siya ng isang magaan na agahan para sa kanyang ina, oatmeal na may pulot, toos na may keso at herbal tea. Habang kumakain si Tatiana Nikolaevna sa kama, pinasimulan ni Alena ang kanyang sarili sa paglilinis, na pinupuksa ang mga kasangkapan sa bahay na may dedikasyon na hangganan sa pagkabagabag. Hindi mo na kailangang subukan ng husto, anak na babae, tawa ng kanyang ina, na pinapanood ang kanyang linisin ang mga istante ng mga libro. Dumating ka upang tumulong, hindi lumiko ang bahay sa loob. Alam ko, tumingin si Alena sa paligid ng silid ng kanyang mga magulang, kasama ang mga pader ng pastel at antigong kasangkapan. Ngunit solid. Ito lang maganda ang pakiramdam. Alam mo, hindi niya natapos ang pangungusap, ngunit naintindihan ng kanyang ina. Hindi ito ang unang pagkakataon na napansin niya kung paano ang kanyang anak na babae ay umuurong sa piling ng kanyang biyenan, kung paano nawala ang kanyang mga mata, kung paano ang kanyang mga balikat ay tulad ng mga lubid na malapit ng mag-snap. Alena, hinawakan ni Tatiana Nikolaevna ang kanyang kamay, pinigilan ang mekanikal na paggalaw ng tela. Sinubukan mo bang makipag-usap kay Vasily? Para sa totoo. Sinubukan ko, umupo si Alena sa gilid ng kama, ang kanyang mga daliri ay humahawak sa gilid ng kumot. Ngunit ito ay tulad ng hindi niya naririnig o nagpapanggap na hindi maunawaan. Gusto lamang ng iyong ina ang pinakamahusay na, siya ay nag-iisa, kailangan ng pansin, ano ang tungkol sa akin. Ang aking pangangailangan para sa pansin. Ang aking ginhawa. Tumigas ang tinig ng ina, isang bagay na bihirang para sa kanya. Walang sinuman ang nag-uusap tungkol doon, di ba? Tumawa si Alena, isang tuyo, walang tunog na tunog. Minsan pakiramdam ko hindi ako asawa mo, lang isang aksesory. Pakinabang kapag nababagay ito sa iyo, hindi komportable kapag hindi ito. Pinisil ng kanyang ina ang kanyang kamay ng nakakagulat na lakas. Karapat, dapat ka ng higit pa, Al. Marami pa. Ang mga mata ni Alena ay sumunog, ngunit mabilis siyang kumurap, hinahabol ang luha, at binago ang paksa na may pagmamadali na nagtaksil sa kawalan ng pag-asa. Gawin natin ang pagbabago ng iyong dressing. Pagkatapos ay kailangan kong maghanda ng tanghalian bago makarating dito si tatay. Kumusta, Tia Galia? Ito ay si Alena, mula sa apartment 42. Ang boses ay nanginginig na parang ang mga salitang timbang ay higit pa sa nararapat. Sa kabilang dulo ng linya, isang mabibigat na katahimikan na sinundan ng isang buntong hininga. Alenok ka. Kinalagkad ng kapitbahay ang mga pantig na parang siya ay chewing bawat isa bago ilabas ito. Ano ang isang sorpresa? Akala ko na wala ka mula sa mapa. Pinahigpit ni Alena ang kanyang mga daliri sa paligid ng kanyang cellphone. Ang kanyang mga kuko ay naghuhukay sa kanyang palad. Tia Galia, nais ko lang malaman kung okay ba si Vasha. Hindi niya sinagot ang aking mga tawag sa loob ng 2 araw, at ako, napalunok siya. Nag-aalala ako. Isa pang katahimikan. Sa oras na ito, mas mahaba. Halos maririnig ni Alena ang mga gears ng pag-iisip ng kanyang kapitbahay. Kinakalkula kung magkano ang chismis na maaari niyang kunin mula sa mga segundo. Well, ibinaba ni Galia ang kanyang tinig na parang pagbabahagi ng isang lihim ng estado. Siya buhay kung iyon ang nais mong malaman. Nakita ko siya kanina ngayon, lumabas kasama si Claudia Egorovna. Pareho silang naging abala sa isang bagay. Ang huling salita ay binibigkas ng isang tono na malinaw na, alam niya ang higit sa sinasabi niya. Lumaktaw ang puso ni Alena. Busy sa ano? Mahal ko, ang tinig ni Galia ay nakakuha ng isang maling mahabagin na tono.
Alam mo kung ano ang katulad ng iyong biyenan. Palaging kasama ang iyong mga plano. Ngunit huwag mag-alala, hindi siya mukhang may sakit. Basta ginulo. Tulad ng isang tao na maraming nasa isip nila. Isang kinakalkula na pag-pause. Sa katunayan, hindi ka maniniwala sa nakita ko dito sa gusali ngayon. Naramdaman ni Alena na bumagsak ang kanyang tiyan. Alam niya. Alam niya na ito ay pain, isang laso na kawit na nakalawit ni Galia sa harap niya, naghihintay na kumagat siya. Ngunit ang pag-usisa o desperasyon ay mas malakas. Ano? Well, ang kapitbahay ay nagbuntong, hininga, na parang nag-aatubili na magbahagi ng isang bagay na maselan. Nakita ko ang isang tao na nagbabago ng mga kandado sa kanyang apartment. Mula sa iyo, Alenokka. Ang 42. Naisip ko na ito ay ilang problema sa administrasyon, ngunit ngayon, iniwan niya ang pangungusap na nakabitin sa hangin, tulad ng isang kutsilyo na nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Ang mga salita ay tumama kay Alena tulad ng isang suntok. Mga kandado. Lumilipat. Ang silid sa paligid niya ay nagsimulang mag-ikot, ang mga balangkas ng mga kasangkapan sa kasangkapan ay lumabo. Narinig niya ang kanyang sariling paghinga, maikli at nagtrabaho, na parang tumakbo siya ng milya. Tia Galia, sigurado ka ba? Kung kurso na ginagawa ko. Ang tinig ng kapitbahay ay tumaas ng isang tono, nasaktan ng pagdududa. Nakita ko ito sa aking sariling mga mata. Ipinakita pa sa akin ng lalaki ang order ng trabaho. Nilagdaan ng iyong biyenan, isipin mo na. Isang dry chuckle. Pero huwag kang mag-alala, Sinta. Nangyayari ang mga bagay na ito. Mga kababaihan sa mga araw na ito, well, alam mo kung paano ito. Hindi lamang tayo maiiwan tuwing nais natin at asahan na ang lahat ay katulad ng dati, di ba? Hindi tumugon si Alena. Hindi ko magawa. Ang mga salita ni Galia ay sumigaw sa kanyang ulo na naghahalo sa tunog ng kanyang sariling dugo. Pulsing sa tainga. Mga kandado. Claudia Egorovna. Mga plano. Alenokka. Ang tinig ng kapitbahay ay tunog ng malayo na parang nagmumula sa ilalim ng isang balon. Nandyan ka pa ba? Ako. Pinilit niya ang salita, mekaniko. Salamat, Tia Galia. Kailangan kong pumunta. Wait. Sinubukan ni Galia na hawakan ang tawag, ngunit nag-hang na si Alena. Ang cellphone ay dumulas mula sa kanyang mga daliri at nahulog sa sopa. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nanginginig na parang kabilang sila sa ibang tao. Naka-lock sila sa kanya. Hindi ito isang katanungan. Ito ay isang malupit at hindi masasabing katotohanan na nanirahan sa kanyang dibdib tulad ng isang tumor. Anak na babae. Ang tinig ng ina ay nagmula sa pintuan ng silid, tulugan, nag-aalala. Ano ang nangyari? Tumingala si Alena, at pagkatapos ay ang mga luha, ang mga sinusunod niya sa ngipin at kuko, sa wakas ay nabubo. Hindi sila luha ng kalungkutan. Galit sila. Ng kahihiyan. Isang bagay na mas masahol, ang katiyakan na, sa unahang pagkakataon, siya ay tunay na nag-iisa. Inalis nila ako sa labas ng bahay, nanay. Ang kanyang tinig ay sumira, ngunit hindi mula sa kahinaan. Para sa isang galit na matindi na saktan. At ngayon, hindi ko alam kung mayroon pa akong lugar na babalik. Ang tinig ng kanyang ina ay sumigaw pa rin sa kanyang mga tainga, tawagan mo ako kapag dumating ka, habang pinindot ni Alena ang strap ng kanyang bag laban sa kanyang dibdib, na parang ang pressure na iyon ay maaaring maglaman ng bagyo na lumalaki sa loob niya. Ang matalim na hangin ay nag-drag ng masa na dahon sa buong bangketa, dumikit ito sa kanyang sapatos, at ang amoy ng basa na ulan na halong may kapaitan ng pagkakanulo. Hindi niya kailangan ang babala ni Tiagol na malaman na may mali. 3 araw na katahimikan ang sapat na sagot. Ngunit iyon, baguhin ang mga kandado. Ang katapangan ay nakamamanghang. Inisip ba talaga nila na lalamunin ko iyon? Bulong niya sa sarili, nanginginig ang kanyang mga daliri habang type niya ang numero ng kalahok ng komunidad sa kanyang telepono. Hindi ito isang tawag na nais niyang gawin. Ito ay isang pagpapahayag ng digmaan. Ang elevator ay tumaas na may isang metal na crate na sumasalamin sa kanyang estado ng pag-iisip, panahunan, handa ng sumabog.
Ang bawat palapag ay lumapit sa kanya na hindi sa bahay, kundi sa isang minahan, at wala siyang balak na i-back down. Nang magbukas ang mga pintuan, huminga ng malalim si Alena, naramdaman ang bigat ng raspberry stick sa kanyang bag tulad ng isang simbolo na may ironic, ang matamis na dapat na maging isang kilos ng kapayapaan, na ngayon ay nasiraan ng katotohanan. Ang pintuan sa apartment ay naroon, buo sa hitsura ngunit kakaiba sa pamilyar nito. Pinihit niya ang susi o sinubukan. Ang metal na naka-scrap laban sa bagong lock, malamig at pangwakas. Mag-click. Walang kilusan. Walang konsesyon. Kumatok si Alena. Minsan. Dalawa. Pagkatapos ay mailakas ng isang taong nakakaalam na hindi sila sasagutin, ngunit tumangging tanggapin ang katahimikan bilang isang sagot. Buksan ang pintuang ito, Vasily. Ang boses niya ay hindi umiling. Sinunog ito. O nanunumpa ako sa Diyos na magsisisi ka sa paghihintay sa akin sa labas. Sa loob ng apartment, ang etyo ng nagmadali na mga yapak. Ang anino ng isang tao na papalapit sa pintuan, ngunit hindi upang buksan ito. Upang sumilip sa pamamagitan ng peephole, tulad ng isang duwag. Alenovka, ang tinig ni Klavdia Igorovna ay na-filter sa pamamagitan ng crack, matamis bilang lason. Anong sorpresa? Bumalik ka ng mas maaga kaysa sa inaasahan namin. Buksan ito. Pintuan. Ang pantig ay isang kutsilyo. O, mahal, alam mo kung paano ito, ang biyenan ay nagbuntong hininga, theatrically. Nag-aalala kami ni Vasily tungkol sa iyong matagal na kawalan. Kailangan naming gumawa ng mga hakbang. Para sa kaligtasan, alam mo. Tumawa si Alena. Isang maikli, walang katatawanan na tunog. Seguridad laban sa kanino, Klavdia? Laban sa babaeng gumugol ng 3 taon na nagbabayad ng mga bayarin para sa apartment na ito habang ang kanyang anak na lalaki ay naglaro ng dalaga. Pinindot niya ang kanyang palad laban sa kahoy na parang maaari niyang itulak ang pintuan na bukas na mailakas ng kanyang galit na nag-iisa. Mayroon kang eksaktong 10 segundo upang buksan o tinawag ko ang pulisya at ipaliwanag kung paano ang pagnanakaw at pagkidnap. At maniwala ka sa akin, patuloy niya, ibinaba ang kanyang tinig sa isang tono na pinalamig ang mismong hangin, mayroon akong bawat mensahe, bawat tawag ay hindi pinansin. Lahat ng patunay na pinlano mo ito. Katahimikan. Pagkatapos ang tunog ng isang chain ay tinanggal. Hindi para sa iyo. Lamang, ngunit sa pamamagitan ng pagkalkula. Ang pintuan ay nagbukas lamang ng sapat upang ipakita ang Vasily, maputla bilang isang multo, ang kanyang mga mata ay pula mula sa mga walang tulog na gabi. Hindi siya tumingin sa kanya. Tumingin siya sa likuran niya, kung saan tumayo si Klavdia Igorovna sa mga anino, tumawid ang kanyang mga braso, ang kasiya, siyang ngiti na nakalagay sa kanyang mukha tulad ng isang pirma ng tagumpay. Alena, nagsimula siya, ang kanyang tinig ay namumula. Hindi. Itinaas niya ang kanyang kamay, pinutol siya. Hindi ka nag-uusap. Makinig ka. At pagkatapos, sa isang kalmado na natakot kahit na ang kanyang biyenan, kinuha ni Alena ang telepono sa kanyang bulsa at hinawakan ito sa antas ng mata kasama nila. Ang screen ay nag-iilaw sa kanyang mukha na itinampok ang pagpapasya na nasusunog sa kanyang mga mata. Mayroon kang 2 pagpipilian, hayaan mo ako ngayon, o ang susunod na tao na naglalakad sa pintuan na iyon ay isang opisyal na may waran. At ako. Maghihintay ako dito. Hanggat kinakailangan. Umiti siya ng walang kagalakan. Dahil hindi katulad mo, alam ko kung ano ang kagaya ng paglaban sa kung ano ang akin. Binuksan ang pintuan ng isang matalim na pag-click na inilalantad ang mukha ni Vasily at, sa likuran niya, ang galit na anino ni Klavdia Igorovna. Ang amoy ng nasusunog na bawang at masa na tela ay napuno ang pasilyo, na halong may murang pabango na hindi pa isinusuot ni Alena. Ang kanyang mga mata ay lumusot sa entryway sa ilang segundo, ang mga medyas ng kalalakihan na itinapon sa mga kasangkapan sa entryway, ang hindi pamilyar na Amerikana ng kababaihan sa hanger, ang maruming sapatos na naka-print sa sahig na scrub niya hanggang sa lumiwanag ito noong nakaraang linggo. Ang bawat detalye ay isang kutsilyo na natigil sa likuran. Ito ay walang katotohanan. Sigaw ni Klavdia, nanginginig ang mga daliri na tumuturo sa pulis. Sinasalakay nila ang aming bahay.
Ang iyong bahay. Inulit ni Alena, ang kanyang boses ay nagpuputol tulad ng mga blades. Humakbang siya ng isang hakbang, pinilit ang pagbabalik ni Vasily. Ipakita sa akin ang isang solong dokumento na may iyong pangalan sa pag-aari na ito. Ang katahimikan na sumunod ay sapat na sagot. Ang kalahok, hindi nakakaintriga, dahon sa pamamagitan ng mga papeles na may burokratikong pamamaraan. Narito ito, apartment 42, Malinovsky Prospect, na pag-aari ni Sergiva Alyona Nikolaevna, nabasa niya ng malakas, na parang ang bawat pantig ay isang martilyo na hinagupit ang kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. Pag-aari at nakarehistro. At ikaw, lumingon siya sa Vasily, nakarehistro sa Komsomskaya, 82, kasama ang iyong ina. Napalunok si Claudia, ang kanyang mga kamay ay clenched sa hem ng kanyang apron na may kulay na grasa. Ngunit asawa ko siya. Tumawa si Alena, isang tuyo, walang katatawanan na tunog. Ang itinapon niya ang singsing sa sahig sa pagitan nila. Ang singsing ay dumura, nagniningning sa dilaw na ilaw ng chandelier bago dumating upang magpahinga sa paanan ni Vasily. Ang isang asawa ay hindi nakakulong sa kanyang asawa sa labas ng bahay. Hindi pinayagan ng asawa ang kanyang biyenan na nagdidikta sa kanyang buhay. Asawa, ibinaba niya ang kanyang tinig, ang bawat salita ng isang suntok, ay hindi pipiliin ang kanyang ina sa babaeng nanumpa siyang mahalin. Binuksan ni Vasily ang kanyang bibig, ngunit walang paghingi ng tawad. Isang duffled angwol lang, tulad ng isang nasugatan na hayop. Illegal self-help protocol, inihayag ang kalahok, pen-scratching ang papel na may katumpakan ng kirurhiko. Fine ng 5,000 rubles para sa bawat isa, kasama ang obligasyong ibalik ang agarang pag-access sa may-ari. Bumagsak si Claudia, na parang nasampal siya. Mga libong. Dahil dito ang taong ito na walang utang na loob. Walang utang na loob. Paulit-ulit na si Alena, ang kanyang mga daliri ay nakakagulo sa mga kamao. Nagtrabaho ako ng dobleng oras upang mabayaran ang mga bayarin habang ang iyong anak na lalaki ay gumugol ng kanyang gabi sa sopa. Nilinis ko ang pagsusuka ng iyong ina nang uminom siya ng sobra sa bagong taon. Ako, ang kanyang tinig ay nanginginig sa unahang pagkakataon, ngunit kinokontrol niya ang kanyang sarili. Pinatawad kita, Vasily, nang natuklasan ko na itinago niya ang mga titik mula sa aking maisakit na ina. Lumingon siya sa aparador, dito, patunay ng paglipat para sa kanyang paggamot. Humingi ng tulong ang aking ina. Ang dugo ay pinatuyo mula sa mukha ni Vasily. Hindi ko alam. Siyempre. Isinara niya ang folder na may isang snap. Dahil hindi mo nais na malaman. Lumingon si Alena sa locksmith na nagtatrabaho na sa lock na may propesyonal na kahusayan. Baguhin ang lahat ng mga kandado. Ho! Jay. Pagkatapos, sa opisyal ng pulisya, gusto ko ng ulat ng pulisya para sa paglabag at paninirang, puri. Ang kanyang titig ay pinalamig si Claudia. At kung ang alinman sa iyo ay nagtatakda muli ng paa dito ng walang pahintulot, ito ay higit sa aking abogado. Hindi mo magagawa iyon. Si Claudia ay sumulong, ngunit itinaas ng kalahok ang kanyang kamay. Kaya niya. At napupunta ito. Sinara niya ang folder. Inirerekomenda kong umalis ka ngayon bago lumala ang sitwasyon. Sinusubukan pa rin ni Vasily na magbalangkas ng isang pangungusap, basa ang kanyang mga mata, nang kunin ni Alena ang kanyang maleta at itinulak ang pintuan ng silid, tulugan na nakabukas ang kanyang balikat. Skirt. Hindi ito isang kahilingan. Ito ay isang order na binibigkas ng kalmado ng isang tao na inilibing na ang lahat ng mga ilusyon. Si Claudia ay dumura sa lupa, ang kanyang mga labi ay umikot sa isang snarl. Ikinalulungkot mo ito, bruha mo. Ngumiti si Alena. Hindi ang masikip na ngiti mula sa dati, ngunit isang bago, matalim, matagumpay. Pinagsisisihan ko na ito minsan. Tinuro niya ang pintuan. Iyon ay kapag hindi kita sinipa ang dalawa sa aking buhay dati. At nang sa wakas ay isinara ang pintuan sa likuran nila, na may tiyak na tunog ng bagong padlock na nag-click sa lugar, isinandal siya ni Alena sa kahoy, ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Hindi ito ginhawa. Ito ay isang bagay na mas malakas, ang unang araw ng natitirang bahagi ng kanyang buhay. 3 araw nang hindi sumasagot ng mga tawag. Hindi ito ang ina, si Vasily.
Pinutol siya ni Alena bago siya makapagpatuloy na may tinig na walang iniwan na silid para sa mga dahilan. Hindi, Vasha. Ikaw yan isang matandang lalaki, hindi isang 5 taong gulang na batang lalaki. Ang responsibilidad para sa iyong mga aksyon ay sa iyo. Itigil ang paglalagay ng lahat sa likod ni nanay. Ang pintuan ng silid, tulugan ay sumabog habang pumasok si Klavdia Igorovna, naggangalit tulad ng isang bagyo sa laman. Ano ang kilos na ito? Saan sa palagay mo pupunta ka? At ang asawa mo, ha? Ang aking asawa, isinara ni Alena ang maleta na may dry click, hayaan siyang pumunta kung saan siya nakarehistro. Paano ka maglakas, loob? Ang biyenan ay nag-choke, nasaktan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagkagalit. Vasha, sabihin mo sa kanya. Ito ang aming apartment. Actually, hindi. Ang mahinahon na tinig ng pulisya ng militar ay pinutol ang hangin tulad ng isang talim, habang siya ay lumitaw sa pintuan. Legal, ito ang tirahan ni Alena Sergeyeva. Kung hihilingin kanyang umalis, obligado kang sumunod. Itinapon tayo sa kalye. Binuksan ni Klavdia ang kanyang mga mata ng malapad na nilalaro ang biktima. Ito ng 8:00 sa gabi, napansin ang pulis nang hindi sinasadya. At, mula sa naiintindihan ko, mayroon kang isang lugar upang mabuhay. Hindi sila magiging walang tirahan. Tila nawala si Vasily, ang kanyang titig na lumilitaw sa pagitan ng kanyang asawa at ina, hindi alam kung aling diyosa ang isakripisyo ang kanyang katapatan. Allen, kumuha siya ng isang hakbang pasulong, ang kanyang boses ay sumisira. Pag-usapan natin. Ipinapaliwanag ko ang lahat. Ipinaliwanag na niya. Itinapon niya ang strap ng kanyang bag sa kanyang balikat, malamig ang kanyang mga mata bilang bakal. Sa bawat pagpipilian na ginawa mo, pupunta ako sa abogado. Bukas, mag-file para sa diborsyo. Diborsyo. Ang biyenan na halos choked sa kanyang sariling laway. Dahil sa isang hangal na laban, Vasha. Huwag payagan ito. Ngunit si Vasily ay nanatiling hindi gumagalaw, ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tagiliran, ang katahimikan na tumitimbang tulad ng isang pangungusap. Sa unahang pagkakataon sa mga taon, nakita ni Alena ang isang bagay na lampas sa karaniwang indecision sa kanyang mga mata, ang pagdurog na bigat ng pag-unawa. Huli na. Lumakad siya sa kanya papunta sa pasilyo, kung saan naghihintay ang opisyal ng pulisya. Sigurado ka bang nais mong umalis? Malumanay na tanong niya. Ayon sa batas, sila ang dapat umalis sa lugar na ito. Meron ako. Isang matatag na tumango. Ayokong manatili dito ngayon. Gumugol ako ng gabi kasama ang isang kaibigan. Bukas ay magpapasya ako ng natitira. Ayon sa gusto mo. Naglabas siya ng isang kopya ng protocol. Ay, save ito. Maaari itong maging pakinabang sa proseso. Ang tunog na ginawa ni Klavdia ay isang nakakahumaling na halo ng hikbi at protesta. May oras pa upang ayusin ito. Humingi siya, kapansin-pansing. Vasha, sabihin mo sa kanya na mahal mo siya. Ngunit tinitigan lamang ni Vasily ang lupa, ang mga salitang natigil sa kanyang lalamunan tulad ng tinik. Ibinibigay ko sa iyo hanggang bukas ng gabi, tinalakay siya ni Alena, hindi pinansin ang kanyang biyenan sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay. Upang pack ang iyong mga bagay at umalis. Iwanan ang mga susi kasama si Tiagalia. At, bilang isang ironic postscript, kumuha siya ng isang garapon ng jam mula sa kanyang bag, ito ay mula sa aking ina. Nag-aalala siya tungkol sa iyo kung wala ako. Ang pintuan. Sarado sa likuran niya ng pangwakas na pag-click. Sinundan siya ng pulisya sa hagdanan, ang dilaw na ilaw mula sa mga lamparan na kumikislap sa mga pader ng pagbabalat. Magaling siya. Tanong niya nang makarating sila sa lobby. Mananatili ako. Ang sagot ay dumating ng walang pag-aatubili. Salamat sa iyong tulong. Sa labas, bumagsak ang gabi, ngunit tumigil ang ulan. Ang sariwang hangin ng tagsibol ay napuno ang kanyang mga baga, ilaw bilang isang pangako. Naroon ang diborsyo sa unahan, ang mga burokratikong laban, ang mga scars na nasasaktan pa rin. Ngunit sa unahang pagkakataon sa mga taon, hindi natatakot si Alena. Hindi siya lumingon. Hindi na ako makukuha ng higit pang kahihiyan na bihis bilang kipamilya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at
dahil ang bilang ng Ire, ang kanyang kaibigan sa loob ng ilang dekada. Ito ay sa akin. Ang boses ay hindi umiling. Maaari ba akong manatili sa iyong bahay ngayon? Kailangan ko ng tulong at marahil mga kontak para sa isang mahusay na abogado. Sa kabilang dulo ng linya, hindi nag-atubiling si Ira. Siyempre. At binabalaan kita, alam ko si Mikhail Levchenko. Dalubhasang diborsyo at bukod sa amin, hoti. Put! Pinihit ni Alena ang kanyang mga mata sa kabila ng hindi sinasadyang ngiti na lumitaw. Nagpasya lang ako na kumuha ng diborsyo. Ipaalam lamang sa iyo, ang kaibigan ay gumawa ng isang inosenteng tunog. Sino ang nakakaalam, marahil ay may mga plano ang destiny. Tumawa siya. Sa unahang pagkakataon na walang katapusang araw, ang tunog ay tunay, libre. Siguro tama si Ira. Siguro ang lahat ng ito ay hindi isang wakas, ngunit isang simula. Ang simula ng isang buhay na walang mga shackles, nang walang paghuhusga, nang walang pangangailangan na pag-urong ang iyong sarili upang magkasya sa mga pangarap ng ibang tao. Hindi alam ni Alena, gayon paman, ang kapalaran na iyon, sa katunayan, ay maisorpresa sa tindahan sa anyo ng abogado na si Mikhail Levchenko. Ngunit iyon ay isang kwento para sa isa pang kabanata. Kinaumagahan, nagising siya na may kakaibang magaan. Ang sopa ni Ira, sa kabila ng hindi siya kama, ay nagbigay sa kanya ng matahimik na pagtulog sa gabi sa mga taon. Kung walang patuloy na igting ng pagdinig ng mga stealthy na yapak sa pasilyo, nang walang bigat ng alam na ang bawat paghinga ay nasuri, pinuna, sinusukat. Kumusta ka? Si Ira ay dumulas ng isang tasa ng kape at isang plato ng toast papunta sa kanya. Hinawakan ni Alena ang tasa, naramdaman na kumalat ang init sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Alam mo ba, Ira, nagsimula siya, mababa ang boses niya ngunit matatag. Binago nila ang kandado. Para bang ako ay isang panghihimasok. Isang pause. At ang pinakamasamang bahagi ay hindi ang kandado. Ito ay pinapayagan sa kanila na gawin iyon. Nakatayo at nanonood habang sinipa nila ako sa labas ng aking bahay. Dahil iyon ang lagi niyang ginagawa, wala. Si Alena ay walang tigil na pinilipit ang kanyang kutsara sa kanyang kape, nawala ang kanyang mga mata sa isang lugar na lampas sa tasa. Ito ay kakaiba, Ira, nagbulong siya, higit pa sa kanyang sarili kaysa sa kanyang kaibigan. Akala ko nawasak ito. Na ito ay babagsak. Ngunit pakiramdam ko kaluwagan. Tulad ng kung ang isang bigat na mga taon ay naitaas sa aking mga balikat. Pinakawalan ni Ira ang isang tuyo, halos matagumpay na pagtawa. Siyempre nakakaramdam ka ng ginhawa, mahal ko. Ang pag-alis ng isang biyenan na tulad nito at ang isang asawa na walang gulugod ay ang pinakamahusay na regalo na maibibigay sa iyo ng universo. Isang malabo, halos hindi mahahalagang ngiti ang humipo sa mga labi ni Alena. Ngunit sa mga mata, sa likod ng bagong pagpapasya, mayroon pa ring sinunog ang isang twinge ng sakit. 5 taon. 5 taon ng mga pangako, ng mga plano na iginuhit ng 4 na mga kamay, ng mga gabi na naniniwala pa rin siya na ang kanilang magpakailanman ay nangangahulugang isang bagay. Lahat ng bagay ay gumuho sa loob ng ilang oras, hindi sa pamamagitan ng isang aksidente, hindi sa malupit na kapalaran, ngunit sa pamamagitan ng talamak na duwag ni Vasha. Para sa kanyang kawalan ng kakayahang piliin siya sa maisakit na kaginhawaan ng pagiging walang hanggan na anak ni Mommy. Ito ay pagkatapos na ang pangalan ni Mikhail ay lumitaw sa kanyang mga labi, tulad ng isang reflex. Walang oras si Ira. Makikita kanya ngayon sa 11 ng umaga, inihayag niya, na dumulas ng isang papel sa buong mesa na may isang sulat, kamay na address. Dito. At huwag mo akong pasalamatan, dagdag niya, pinisil ang kamay ni Alena bago niya mabuksan ang kanyang bibig. Gagawin mo rin ito para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko nang wala ka, inamin ni Alena, ang kanyang boses ay bahagyang malabo. Mabubuhay ako. Tulad ng lagi mong ginagawa, kumindat si Ira, na may isang ngiti na kalahating biro, kalahating hubad na katotohanan. Ngunit sa akin mas mabilis ito. Ang tanggapan ng Levchenko Ampersand Parsiros ay sinakop ang isang buong palapag ng isang presinto. Ang gusali ng baso at bakal sa gitna ng lungsod, kung saan ang hangin ay amoy ng pera at hindi maibabalik na mga desisyon.
Nadama ni Alena ang kanyang mga daliri na tumulo habang ang elevator ay tumaas sa ikapitong palapag, na parang ang bawat palapag ay lumapit sa kanya hindi lamang sa isang abogado, ngunit sa isang bersyon ng kanyang sarili ay hindi pa niya alam. Ang isa na kumilos sa halip na magtiis lamang. Ang receptionist, isang batang babae na may hindi magagawang buwan at isang sinanay ng ngiti, ay tumingala sa sandaling pumasok siya. Dapat kang maging Alena Sergieva. Naghihintay na si Mikhail Andreevich. Ang opisina ay isang halo ng minimalist na kagandahan at maingat na kapangyarihan, mga light wall, tuwid na linya ng kasangkapan, isang panoramic window na naka-frame sa lungsod bilang isang backdrop sa isang hinaharap na muling isinulat. At sa likod ng mesa ng mahogany, isang matangkad na tao, na may madilim na buhok at kulay, abo na mga mata na tila may kakayahang magbasa hindi lamang mga kontrata, ngunit ang mga tao. Mikhail Levchenko, ipinakilala niya ang kanyang sarili. Pinalawak ang kanyang kamay. Ang mahigpit na pagkakahawak ay matatag, ang titig na direkta, halos hypnotic sa direkta nito. Ikinalulungkot ko ang mga pangyayari, ngunit masaya akong nakilala ka. Alena, sumagot siya, nakaupo sa armchair na ipinahiwatig niya. Ang tinig ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Binigyan ako ni Ira ng isang buod, ikiling niya ang kanyang ulo, na parang nag-aayos ng mga piraso ng isang palaisipan. Ngunit nais kong marinig ang iyong bersyon. Walang mga filter. At pagkatapos ay nagsalita si Alena. Tungkol kay Vasha mula 6 na taon na ang nakalilipas, ang nagpatawa sa kanya hanggang sa masaktan ang kanyang tiyan at nanumpa siya lamang ang kanyang ligtas na kanlungan. Tungkol sa kung paano, unti-unti, si Klavdia Egorovna ay sumulpot sa kanyang buhay tulad ng isang tahimik na fungus, unang ipagbisita lamang, pagkatapos ay hanggang sa siya ay tumira, hanggang sa ipansamantala, ay naging isang permanenteng trabaho at ang kanyang tahanan ay isang battlefield. Tungkol sa mga kahihiyan na nakikilala bilang kipayo, ang mga pagkain na hindi sapat na mabuti, ang mga desisyon na ginawa ng kanya nang walang sinumang humihiling sa kanya. At, syempre, tungkol sa bagong lock. Tungkol sa pintuan na, sa unahang pagkakataon, ay sarado sa kanyang mukha. Si Mikhail ay nakinig ng hindi nakakagambala, sumulat ng isang bagay dito at doon sa isang katadnapad. Nang matapos siya, sumandal siya sa kanyang upuan at pinatakbo ang kanyang mga daliri sa kanyang baba, na parang tinitimbang ang bawat salita sa hangin. Legal, ang iyong posisyon ay solid, sa wakas sinabi niya. Ang apartment ay nasa iyong pangalan, nakuha bago ang kasal. Nangangahulugan nito na ito ay pribado, hindi komunal. Ang iyong asawa ay hindi kahit na nakarehistro doon bilang isang permanenteng residente, at ang iyong biyenan, isang ironic na ngiti ang humipo sa kanyang mga labi, hindi na kailangang magkomento. Wala kang karapatan sa pag-aari. Kaya, hinawakan siya ni Alena. Hindi ba komplikado ang diborsyo? Ibinigay ang mga pangyayari at ulat ng pulisya para sa pagnanakaw ng pagmamay-ari. Umiling-iling siya. Nagdududa ako. Ngunit maghanda tayo para sa anumang kaganapan. Kakailanganin namin ang mga dokumento para sa apartment, sertipiko ng kasal, patunay ng paninirahan. Isusulat ko ang paunang petisyon ngayon. Iyon ay nang ang cellphone ni Alena ay nag-vibrate sa mesa, sinira ang sisingilin na katahimikan. Ang pangalan ni Vasha ay sumabog sa screen. Tumingin siya kay Mikhail na nag-aalangan. Maaari mong sagutin ito, tumango siya. Ito ay pakinabang kahit na. Alamin natin kung ano ang kanyang tunay na hangarin. Huminga ng malalim si Alena at dinulas ang kanyang daliri sa buong screen. Kamusta? Allen, ang boses ni Vasha ay kakaiba. Mahal din eh. Nagkasala. Ikaw nasaan ka? Ito ay wala sa iyong negosyo, pinutol niya ng tuyo. Iwanan ng mga susi kasama si Tiagalia, habang sumang-ayon kami. Allen, mangyaring, nagkaroon ng desperasyon sa mga slurred na tunog. Kailangan nating makipag-usap. Alam kong tulala ako, ngunit. Siya. Nagtawa siya, isang walang kasiya, siyang tunog. Vasha, binago mo ang lock sa aking bahay. Hinarang ako sa loob ng 3 araw habang ang aking ina ay nasa ospital. Hindi iyon pagiging tulala. Ito ay kalupitan. At ang pinakapangit na bagay ay wala ka ring lakas ng loob na dalhin ito sa iyong sarili. Ito ang lahat ng ideya ni nanay.
Sumabog siya, na parang sinunog ng mga salita ang kanyang dila. Alam mo kung paano siya. Hindi nagambala si Alena, ang bawat pantig ay isang martilyo. Iyon ang ikaw, Vasha. Ikaw ay isang may edad na, hindi di. Ang bata. At ang iyong mga pagpipilian ay may mga kahihinatnan. Maaari kong ayusin ang lahat. Ang boses niya ay sumira. Bumalik kami sa kung paano ito dati. Ipapangako ko. Magrenta ako ng apartment para kay nanay, pupunta ako. Paalam, Vasha. Naghang siya bago siya tumugon. Ang katahimikan na sumunod ay napuno lamang ng tunog ng panulat na papel ni Mikhail, isang sinasadyang kilos, na para bang nais niyang bigyan siya ng segundo upang mahuli ang kanyang paghinga. Paumanhin, inalis ni Alena ang kanyang cellphone, mainit ang kanyang pisngi. Walang dahilan. Tumingala siya, at mayroong isang pag-unawa sa kanila na nagpahinga sa kanyang mga balikat. Iyon ay karaniwan. Una, pagtanggi. Pagkatapos, ang pagtatangka upang ilipat ang sisihin sa ibang tao. Pagkatapos ang walang laman na mga pangako. At pagkatapos, tanong niya dahil kailangan niyang malaman. Bumuntong hininga si Mikhail na parang nagdadala ng bigat ng 1,000 mga katulad na kaso. Pagkatapos ay darating ang bargain. O galit. Isinara niya ang folder sa mesa. Ngunit huwag nating unahin ang ating sarili. Tumutok tayo sa kung ano ang maaari nating kontrolin. Ang natitirang oras ay ginugol sa mga legal na detalye, deadline at diskarte. Si Mikhail ay hindi lamang isang abogado, siya ay isang gabay sa pamamagitan ng teritoryo ng minahan na nagpapaliwanag hindi lamang kung ano ang gagawin, ngunit kung paano makaligtas sa emosyonal ang proseso. Nang sa wakas ay isinara niya ang folder, nadama ni Alena ang isang bagay na muling maayos sa loob niya, hindi ang sakit na nawawala, ngunit ang katiyakan na, sa unahang pagkakataon sa mga taon, hindi siya nag-iisa sa harap. Sa palagay ko ay sapat na iyon para sa ngayon, Anya, itinulak ang kanyang baso hanggang sa kanyang ilong. Ihahanda ko ang mga dokumento bukas. Dinala mo ang napagkasunduan namin. Salamat, tumayo siya, at ang pasasalamat sa kanyang tinig ay hindi lamang formalidad. Pakiramdam ko mas magaan. Huwag mo pa akong pasalamatan, ngumiti siya, at binago ng kilos ang kanyang malubhang mukha sa isang bagay na halos malugod. Ang gawain ay hindi pa nagsimula. Isang pahinga. Pagkatapos, na parang ang ideya ay nangyari sa kanya. Nga pala mayroon ka na bang tanghalian? Namula si Alena, kinuha ng sorpresa. Ayokong gawin ang iyong oras. Hindi mo ito kinukuha, tiniyak niya, bumangon na. May isang disenteng magandang cave sa malapit. At, idinagdag niya, na may isang tono na walang iniwan na silid para sa pagtanggi. Ang ilang mga bagay ay mas mahusay na tinalakay sa isang mainit na ulam sa harap mo. Mayroong isang bagay sa kanyang tingin, isang halo ng profesionalismo at interes. Hindi ang nagsasalakay na uri, ngunit isang taong nakakita sa kabila ng kaso, na nakakita sa tao sa likod ng mga papel. Nag-atubili si Alena sa isang segundo bago tumango. Siyempre. Hindi nagtagal. Ang cave ay 2 bloke ang layo, isang maliit, maginhawang lugar kung saan ang amoy ng sariwang tinapay ay naghalo sa pagbulong ng pag-uusap. Naupo sila sa isang mesa sa tabi ng bintana, at habang nasisiyahan sila sa isang light salad at homemade sopas, ang pag-usap ay lumipat mula sa mga dokumento ng korte sa mas personal na lupain. Gaano katagal ka nagtatrabaho sa batas ng pamilya? Tanong ni Alena, naglalaro sa kanyang tinidor. Mga 10 taon, sumagot si Mikhail, na pinutol ang isang piraso ng tinapay. Nagsimula ako sa batas ng korporasyon. Pera, kontrata, pagsasanib, isang pag-urong. Ngunit napagtanto ko na ang talagang mahalaga sa akin ay ang mga tunay na kwento. Kung saan ang nakataya ay hindi lamang mga numero, ngunit nabubuhay. Marahil ay nakita mo ang bawat uri ng drama ng pamilya na posible, tuyo siyang puna. Imposible, tawa niya, at ang tunog ay mainit-init, hindi inaasahan. Pero ang iyong biyenan, ipinagtapat ko, ay isang hiwalay na kaso. Claudia Egorovna, bumuntong, hininga si Alena, at kahit na mas magaan ang pakiramdam. Ang pinakapangit na bagay ay sinubukan ko, alam mo. Ginawa niya ang pinggan na gusto niya, humingi ng payo, nilamon ang bawat pagpuna, umiling-iling siya. Sa huli, walang punto.
Para sa kanya, lagi akong intruder. Pinag-aralan siya ni Mikhail ng ilang sandali na parang sinusukat ang kanyang mga salita. Hindi ito tungkol sa iyo, sa wakas ay sinabi niya. Ito ay tungkol sa kontrol. Hindi siya nakakita ng isang manugang. Nakita niya ang isang banta sa hindi malusog na pabago, bago na mayroon siya sa kanyang anak. Naramdaman ni Alena ang isang bagay na lumuwag sa loob ng kanyang dibdib. Nakalulungkot na mapagtanto ito ngayon. Hindi pa huli ang lahat, sumasalungat siya, marahan. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa pagsasakatuparan ngayon? Malapit na siyang tumugon nang ikiling niya ang kanyang ulo, na parang. At pagkatapos ay mapansin lamang ang isang bagay. Paumanhin para sa indiscretion, ilang taon ka na? 28 sumagot siya, nagulat sa tanong. At pagkatapos, sa unahang pagkakataon sa isang mahabang panahon, nakita ni Alena ang isang bagay maliban sa profesionalismo sa mga mata ni Mikhail. Isang bagay na maaaring pag-usisa. O marahil ang simula ng isang bagay pa. At pagkatapos, na parang napagtanto ang bigat ng kanyang sariling mga salita, ngumiti siya. Isang ngiti na hindi lamang kagandahang loob, ngunit isang uri ng tahimik na pagiging komplikado. Ang lahat ng buhay ay nasa harap mo, anya, na may isang paniniwala na ginawa kahit na ang hangin sa paligid niya ay tila mas magaan. At maniwala sa aking karanasan, isang araw ay magpapasalamat ka sa sitwasyong ito. Pinalakas ka nito. Mayroong isang karunungan sa tono na iyon na tunog na hindi tulad ng isang walang laman na glitch, ngunit tulad ng isang katotohanan na hinuhulaan mula sa mga taon ng pagmamasid. At sa unahang pagkakataon sa mga buwan, nadama ni Alena ang isang bagay na nag-unlock sa loob niya, hindi ang mapuro na sakit ng pagkakanulo, hindi ang galit na nasusunog tulad ng asid, ngunit isang kakaiba. Halos nagkasala ng kaluwagan. Dahil, narinig niya. Hindi bilang isang kliyente, hindi bilang isang nakakasakit na babae, ngunit bilang isang tao na mahalaga ang kwento. Nang bumalik siya sa kanyang apartment ng gabing iyon, ang pasilyo ay amoy na nasusunog na hapunan at murang disinfektante. Si Tia Galia, ang susunod na kapitbahay, ay lumitaw tulad ng isang multo sa malabon at tsinelas, na maihawak na isang bungkos ng mga susi at isang crumpled na piraso ng papel. Patawarin mo ako, aayusin ko ang lahat, mahal kita, binasa ni Alena sa mga baluktot na titik, habang ang kapitbahay ay umiling-iling ng kanyang ulo ng awa at kasiyahan. Ang iyong pag-ibig ay lumayo, ang aking anak na babae. Clav kaspat venom hanggang sa huling minuto, mahirap na vasya siya ay parang isang kickdog. Bumuntong, hininga siya, na parang trahedya ng ibang tao, ay isang serial na hindi niya makaligtaan ang isang kabanata ng. Nakakahiya, alam mo. Huwag bigyan ito, Tia Galia, sagot ni Alena, isinara ang kanyang mga daliri sa paligid ng mga susi na may katatagan na nagulat kahit sa kanyang sarili. Ginawa niya ang kanyang pinili. Ang apartment ay kakaibang tahimik, na parang ang puwang mismo ay humihinga ng isang buntong hininga. Naglakad siya sa mga silid na may mabagal na mga hakbang, pagkatalog ng mga bakas ng kanyang nagmamadali na pagtakas, ang nakalimutan na talim ng labaha sa maliit na istante ng banyo, ang walang laman na hanger sa aparador, ang nakakainis na kawalan ng maliit na porcelain vase ng kanyang ina, ang isa na iginiit ni Klavdia Egorovna. Ngunit ang pinaka-hit sa kanya ay ang amoy. Ang matamis, mabubuong amoy na iyon, tulad ng bulok na karamelo, ay naglalakad pa rin sa hangin, na minarkahan ang teritoryo nito tulad ng isang hayop. Binuksan ni Alena ang lahat ng mga bintana ng sabay, hinayaan ang tagsibol na bumubulusok sa huling mga bakas ng nakaraan. Pagkatapos ay binago niya ang kama na may tumpak na paggalaw, na scrub ang bawat ibabaw na may halos ritual na impetus, hugasan ang sahig hanggang sa masaktan ang kanyang tuhod. Ang bawat kilusan ay isang exorcism. Ang bawat patak ng pawis, isang purgation. Nang bumagsak ang gabi, ang apartment ay pinangunahan ng pangako, clean, mahangin, amoy ng lavender at mga bagong pagsisimula. Pagkatapos lamang ay pinayagan niya ang sarili na huminto. Mainit na paliguan, chamomile tea, ang librong naghihintay ng maraming buwan sa mesa sa kama. Sumisid lang ako sa unang pahina ng mag-vibrate ang aking cellphone. Ira, kaya? Paano ito kasama ni Mikhail? Umiti si Alena habang type niya ang kanyang tugon, ang kanyang mga daliri na sumasayaw sa buong screen na parang nagsusulat ng isang pagtatapat. Lahat ng mabuti. Lumipad si Vasya at ang bruha.
Magaling si Mikhail sa pamamagitan ng paraan. Salamat sa rekomendasyon. Bukas ay sinisimulan natin ang mga papeles. Ang tugon ay agad-agad na sinundan ng isang kumikinang na emoji. Ira at Mikhail bilang isang tao. Inilipat niya ang kanyang mga mata, naisip na nakamamanghang nakasimangot ang kanyang kaibigan sa kabilang linya. Laging pareho, naisip niya, nilibang. Ira, nagpasya lang akong kumuha ng diborsyo kahapon. Anong mga lalaki ang lumangoy? Ira, sa lalong madaling panahon. Kilala kita, Alena Sergieva. Sa oras na ito, tumawa ng malakas si Alena, ang tunog ay nagbubuni sa walang laman na apartment. Siguro tama si Ira. Si Mikhail ay nag-iwan ng impresyon, hindi lamang bilang isang abogado, ngunit bilang isang tao na sumakop sa puwang na may isang bihirang kadalian na nakinig ng higit pa kaysa sa siya ay nagsalita, na ang mga mata ay hindi sumulyap sa kanya na parang naroroon na siya. Hinuhusgahan. Ngunit ngayon, kailangan niyang isara ang isang pintuan bago mag-isip tungkol sa pagbubukas ng isa pa. Ang diborsyo, sa sorpresa ng lahat, ay isang halos antiseptiko na proseso. Lumitaw si Vasya sa pagdinig kasama ang kanyang mga balikat na bumagsak, nag-sign ng mga papeles ng walang argumento, na parang ang laban ay pinatuyo mula sa kanya. Si Klavdia Egorovna, ang mahusay na kontrabida sa kwento, ay hindi man lumitaw. Marahil kahit na siya, sa kanyang hindi malusog na pagmamataas, ay naintindihan na nawala ang labanan. Pagkalipas ng 2 buwan, natanggap ni Alena ang pangwakas na pangungusap sa mail. Walang partido, walang luha, isang mahabang buntong, hininga, na para bang sa wakas ay mailabas niya ang hininga na hawak niya sa loob ng maraming taon. Ang buhay, ng kaunti, ay nagsimulang muling ayusin ang sarili. Itinapon niya ang kanyang sarili sa trabaho, natuklasan ang yoga, at hayaang mamulaklak ang mga bagong pagkakaibigan sa mga puwang na dati ng sinakop ng grumbling at hinihingi. At, sa pagitan ng isang spreadsheet at isang klase ng paghinga, ang mukha ni Mikhail Levchenko ay nagsimulang lumitaw sa kanyang mga saloobin na may kahina, hinalang dalas. Ang mga unang beses ay hindi sinasadya, isang kape upang talakayin ang mga detalye ng burokrasya, isang hapunan upang iipagdiwang ang pagtatapos ng proseso. Ngunit ang mga pretext sa lalong madaling panahon ay naging hindi kinakailangan. Si Mikhail ay naging isang manghang interlocutor, isang tao na marunong shut up sa tamang oras at magtanong ng mga katanungan na gumawa ng kanyang mga sagot sa pag-isipan na akala niya ay handa na. Hindi tulad ni Vasya, na nag-monologo tungkol sa kanyang sarili na parang ang mundo ay umiikot sa kanyang mga pagkabigo, nakinig si Mikhail. At mayroong isang bagay na malalim na erotiko tungkol dito. Hanggang sa isang gabi pagkatapos ng isang hapunan ng Italia, habang nilalakad siya sa pintuan ng gusali, huminto siya sa gitna ng bangketa at sinabi, na may naturalness na iniwan ang kanyang paghinga. Alena, alam kong hindi pa ito nagtatagal mula sa iyong diborsyo, ngunit nais kong makita ka ng mas madalas. At hindi bilang iyong abogado. Naramdaman niya ang kanyang mukha na nakalimutan, ngunit sa loob ng isang bagay ay lumalawak, mainit, init at magaan. Gusto ko ring gumugol ang oras sa iyo, Mikhail. Umiti siya, sa paraang iyon na lumiwanag ang kanyang mga mata sa likuran ng kanyang baso. Kaya paano tayo tatawag sa bawat isa ikaw? At inaanyayahan kita sa teatro sa Sabado. Ang ki ay lumabas bago niya ito masuri. At nang isara ang pintuan ng teatro sa likuran nila ng gabing iyon, alam ni Alena, hindi ito isang bagong kabanata. Ito ay isang bagong libro. Ang kalungkutan na kung minsan ay bumisita pa rin sa kanya ay hindi para kay Vasily o para sa nawala na apartment, ngunit sa paraang nasayang niya ang kanyang sariling buhay na natitira sa ilalim ng mga nakakagulat na mga pakpak ng isang mapang-api na ina. Si Klavdia Egorovna, ayon sa mga kakilala sa isa't isa, ay naging mas mapait at hindi nasisiyahan sa mga nakaraang taon. Siya ay nagreklamo ng walang tigil tungkol sa mga sakit na haka, hiniling ang eksklusibong pansin ng kanyang anak at lalong mas malaking halaga ng pera para sa mga gamot na hindi sapat. Si Vasily naman ay sumunod sa katahimikan na itinanggi ang kanyang sarili kahit na ang mga mahahalagang. Minsan, si Tiagalia, nakasama pa rin ni Alena ay may sporadic contact, sinabi, nanginginig ang kanyang ulo, kapag nakikita kita ngayon, Alenovka.
At iniisip ko ang tungkol sa kung ano ang taong iyon, hindi ito ang diborsyo o ang pagkawala ng apartment na sumira sa kanya. Ito ay siya mismo ang pumili ng kanyang bilangguan. At kung ano ang isang bilangguan, upang mabuhay bilang isang lingkod sa isang tao na dapat na ang kanyang pinakadakilang kaibahan. Hindi sumasang, ayon si Alena. Walang hukom, walang pangungusap na maaaring maging malupit o bilang patas, tulad ng parusa na ipinataw ni Vasily sa kanyang sarili. Nitong araw ng araw, kasama ang mga bata na natutulog at si Mikhail na naghahanda ng tsaa sa kusina, tumayo si Alena sa bintana na wala sa glo ng mga bituin. Bigla, isang matinding init ang tumaas sa kanyang dibdib, pasasalamat. Hindi dahil sa kawalan ng sakit, ngunit dahil sa bawat peklat na humantong sa kanya doon. Naalala niya ang araw na umuwi siya at hindi makapasok, nagbago ang mga kandado, malamig na sarado ang pintuan sa kanyang mukha. Sa oras na ito, parang ang wakas. Ngayon, alam ko, ito ang simula. Lumapit si Mikhail sa kanya mula sa likuran, binabalot ang kanyang mga braso sa kanyang mga balikat. Ano ang iniisip mo? Kung paano ang buhay ay may kakaibang paraan ng pagdadala sa atin kung saan kailangan nating maging isi. Sumagot siya, nakasandal sa kanya. Minsan, kung ano ang sumisira sa atin sa kalahati ay tiyak kung ano ang nakakatipid sa atin. Marahan siyang nag-shock, ang kanyang mga labi ay nagsisipilyo ng iyong templo. Kung hindi ito para sa araw na iyon, hindi na tayo makakilala. Siguro dapat akong magpadala ng mga bulaklak kay Klavdia Yegorovna. Tumalikod si Alena, tumatawa din, at hinalikan siya bago bumulong. Marahil ay itatapon niya ang mga ito sa basurahan. Ngunit ang kanilang pagtawa ay nakagambala sa pamamagitan ng pag-iyak na nagmula sa silid ni Little Sofia. Nagpalitan sila ng isang komplikadong hitsura at, magkasama, pumunta sa kanilang anak na babae. Ito ay mga sandali na tulad nito, simple, halos hindi mahahalata, na ngayon ay nag-wove ng kanilang mga araw, ang bigat ng isang maliit na katawan sa kanilang mga bisig, ang amoy ng sariwang tsaa, ang katiyakan na, sa kabilang panig ng koridor, mayroong isang naghihintay sa kanila. Ang matandang apartment na iyon, kung saan siya ay tinanggihan ng pagpasok, hindi na nasaktan. Natunaw ito, tulad ng fog sa araw, pinalitan ng pagtawa sa parke, mga gabi ng pelikula sa bahay at ang pagbulong ng timampi sa madaling araw. Dahil ang pinakamalaking pagbagsak ay minsan lamang ang pagpapalakas na kailangan mong lumipad. Magkaroon lamang ng lakas ng loob na bitawan ang lupa.